Magandang umaga po sa inyo, Attorney Hans Leo Kakdak, ang ating pong Secretary ng Department of Migrant Workers. Good morning po, sir. Good morning, Sir Ted. At sa inyo mga tagapakinig, tagapanood, good morning po. Apo, salamat muli ho sa panahon. Kahit na po Pista Official, kayo po ready para po sa ating pong panayam. Update lang po dito sa MV Tutor. Ang report nga po daw, paparating itong 21 na mga tripulante pauwi po ng Pilipinas today. Yes po, Sir Ted. Maraming salamat sa ating ambassador na nakapag-arrange ng pagpapauwi nila, yung ating ambassador sa Bahrain na nakapag-arrange na pagpapauwi nila. Yung pong isang missing, ano po ang kwento ho dito? Bakit po may isa ho na hanggang ngayon po hindi pa rin po alam ang sitwasyon? Opo, sa ngayon ay yung missing nating tripulante, alam natin na nasa barko siya, no? Nandun pa rin siya sa MV Tutor. At sa ngayon ay pagkahiwalay-bali na operasyon, yung pagsagip sa 21 at dito sa paghahanap sa ating tripulanteng naiwan. So sa ngayon, isasagawa na yung pagsagip sa kanya sa pamamagitan ng pagbalik dun sa ship at pagsasagawa ng search operation. Opo, ito ho bang barkong ito, sir, ang sinabi ho sa mga bali-balita, ito po'y ngayon palutang-lutang at wala na pong tripulanteng naiwan doon? Adrift na po ba ito? Ano pong kwento? Yes, drifting siya kasi naapektuhan nga nung pagtama nung attacks, no? Mm-hmm. Yung drones and missiles. Pero stable siya, hindi siya lumulubog, no? So it just takes a matter of time para ma-board muli yung ship para hanapin yung tripulante natin. Opo. Sir, ano po ang sitwasyon ng Pilipinong naandoon sa barkong ito? Hindi pa natin alam, Sir Ted, until mahanap natin siya. Pero ang alam natin ay siya ay posibleng nandun sa engine room nung panahon ng attack. Yung engine room kasi ang binaha, no? Napasukan ng tubig nung panahon na yun. Hindi po ito nasusunog na barko ngayon, sir? Hindi nasusunog yung barko, Sir Ted. Okay, and then sino po ang inaasahan natin na papasok sa barko at mag-rescue po dito po sa mga naiwan na tripulante kung meron man? Yes, kasi itong pagsasagawa ng pagpasok muli sa barko ay kailangan mga dalubhasa ang magsasagawa nito. Kaya't merong specific operations team na darating doon. Hindi ko lang ma-disclose ang detalye. Sir Ted, masela ng sitwasyon, kasi nandun pa siya sa maselang bahagi ng rehiyon. So, but there will be an operations team that will approach the ship and undertake the search operation. Secretary, meron na po ba tayong coordination dun sa pamilya nitong isa pa pong nawawala na crew member? Yes. Kadaupalad ko, ka-communication ko ang pamilya at mismong yung pamilya ang sinamahan ko doon para makausap yung ship owners, representative dito sa Pilipinas. And we were given the assurance na magsasagawa ng search operation. Okay. Secretary, dun po sa 21 na crew member na kababayan natin na pauwi po dito, ano po ba yung assistance na maibibigay ng gobyerno natin? And of course, dun po sa shipping company rin, considering po sila po ay pumirma po ng consent to sail? Yes, magsasagawa tayo ng assistance from both the DMWO side kay Administrator Arnel Ignacio at magkakaroon ng of course yung may entitlement sila, no, yung sa kanilang sahod at financial assistance din mula sa ship owner, sa kanilang employer, and then meron din tayong assistance ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa pamamagitan ng whole of government approach na inatasan ng ating Pangulo. And lastly, Secretary po, wala po bang, moving forward, wala po bang plano ang ating gobyerno na kahit temporarily na maiban po muna yung paglalayag po ng ating mga seafarers doon po sa mga delikadong daanan, just until po na, ang tawag dito, humupa po yung sitwasyon?
sa ngayon ang standing directive sa ship owners is to divert their voyages. At yun nga yung talagang right to refuse sailing na pinadali natin na isagawa ng mga tripulante. At sa ngayon, dahil sa pangyayaring ito, rini-review natin itong current policy natin para mas matibay ang ating protection. So we will discuss this matter with the social partners sa darating na linggo. Opo, yung sinasabi ho niya na, na revisit deployment rules, more or less ano po ang summary nito, Sec? Hindi ko pa ma-disclose muna sa ngayon, Sir Ted, basta we will talk to the social partners. Susuriin pa natin ng husto kasi yung binanggit na natin, meron na tayong direktiba sa mga ship owners na mag-divert. Karamihan sila ay nagda-divert. However, meron pa rin hindi nagda-divert at dumadaan pa rin doon. Ito ang gusto namin pag-aralan kung bakit pa nila sinasagawa ito at magsasagawa tayo ng kaulang aksyon sa anumang findings natin and discussion natin with the ship owners representatives and the seafarers groups. Opo. Saan ho ba papunta dapat ito? Saan galing itong MV Tutor at saan siya papunta? Ano ho ang kargamento nito? Bulk po ito, di ho ba? Oo, bulk carrier to. So papunta siya sana ng India at nanggaling siya dun sa pataas, no, mula sa Red Sea area at papunta siya ng India. Okay, sige po. Sir, dito ho naman sa labi nung tatlo pong sinawing palad sa Kuwait, ano po ang development po, Sec, please? Yes, ito ang sinasaayos na yung kanilang pagpapauwi at sa tamang panahon mag-aanunsyo tayo ng oras at petsa ng pag-uwi nung tatlo nating nasawi, nadalaw na sa forensics department, nakikipag-usap na coordination na ang ating mga embassy officials at migrant workers office, ang labor attaché natin at OWA welfare officer natin at sinaasayos na yung agarang pag-uwi ng labi at tayo naman ay in touch with all the families here dito sa Pilipinas. Opo, ilan pa po ang nasa ospital ngayon? Sa ngayon, ang magandang balita, Sir Ted, buti pala na itanong ninyo ito, ay dalawa yung nasa ospital, nasa ICU. Yung isa ay nakalabas na sa ICU at nasa ward na siya. At yung isa ay nananatili pa rin sa ICU. So patuloy pa natin pagdasal siya at yung nasa ospital pa rin na natin nasa ward. So nakalabas na yung isa sa ICU, Sir Ted. So meaning tangi po na lamang iisa yung nasa ICU? Iisa ang naiwan sa ICU. Okay, sige po. So sir, salamat mo muli sa informasyon. Alam po namin na kayo po napakaabala kahit na po pista opisyal dahil nga po sa inyo pong tungkulin na paglingkuran po ang ating mga manggagawa sa abroad. Salamat po, Secretary. Maraming salamat din, Sir Ted, Miss Angela, sa inyong tagapakinig, tagapanood. God bless po. Happy Eid al-Adha. Apo, thank you. Yun. Mga kapatid, si Secretary Hans Leo Kakdak. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.